ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, pika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungan hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, sa linggong ito, muli ay pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagdarasal o yung pananalangin. At kailangan din natin suriin yung quality, yung kalidad, at yung paraan ng ating pagdarasal. Baka nagdarasal lang tayo dahil may hinihingi tayo, o kaya naman pag nagdarasal tayo, ang number one na ating pong iniisip, dapat ipagkaloob ng Diyos ang aking dinadasal. Pero yun nga po, no? Ano ang nilalaman ng ating mga dasal? Kailangan mo din tingnan, no? Ano ang nilalaman ng iyong mga dasal? Sa unang pagbasa, sa ating pong narinig, no, na kwento, na sa tuwing itinataas ni Moises ang kanyang kamay, nananalo sila mula sa mga kalaban. Kapag naibababa naman ni Moises dahil nangangawin, napapagod, natatalo sila ng mga kalaban. Kaya nga, diba, yung ating pananalangin, kung ang isang paraan natin, diba, pag nagdarasal tayo, itinataas natin ang ating mga kamay. Lalo na kapag sa misa, kapag nagdarasal tayo ng Ama namin, lahat tayo tumataas ang kamay. Kasi yun ay simbolo o tanda rin ng ating pong pagdarasal. Itinataas ang kamay at ipinapaubayan natin sa Diyos ang ating pong buhay, ipinapaubayan natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Kaya kung si Moises, ang kanilang pinuno, ang kanilang leader, itinataas ang kamay, ganun din yung paalala sa ating lahat.
Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, kausap ni Jesus ang mga alagad. Ang mga alagad nito, sila ang magiging tagapangasiwa ng simbahang itinatag ni Jesus na ipagkakatiwala sa kanila. So napakahalaga na sa isang leader, sa isang namumuno, na siya mismo ay nagdarasal. Napakagandang makita kung ang mga haligi ng tahanan, ang mga ama ng tahanan ay nakikita ng kanilang pamilya na sila ay nagdarasal. Yan muli, no? Sabi nga, kapag nakataas ang kamay, nananalo sila. Pero kapag nangihina, bumababa, natatalo sila, kaya't kailangan din ng suporta. Diba ang sabi doon, no? Tinulungan si Moises nila Josue para iangat, itaas muli ang kanyang kamay. Sa ating Ebanghelyo, muli sabi ni Kristo, kailangan kayong manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa bandang dulo, sabi dito na igagawad ng Diyos sa kanila ang katarungan. Huwag manghihinawa, huwag panghihinaan ng loob kung sakali na ang ating mga panalangin ay hindi dumarating o hindi pa ipinagkakaloob ng Diyos. Magdasal lang. Di ko alam no, kung ano yung panalangin na akala ninyo hindi pa dinirinig o hindi talaga pinakinggan ng Diyos. Pero tandaan natin, walang panalangin nakalulusot sa Diyos. Lahat ng dinadasal natin, naririnig yan ng Diyos. Lahat. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng panalangin natin ay ibibigay niya dahil tandaan mo, ang Diyos ay matuwid. Sabihin niyo nga po, matuwid. Ang Diyos ay matuwid. At dahil siya ay matuwid, hindi niya ibibigay ang mga bagay na ikakapahamak natin. Huwag kang magtampo. Minsan, kala natin, ay hindi ako pinakinggan ng Diyos, kaya ba't pa ako magdarasal? Titigil na lang ako sa pagdarasal. Gaya ng nasabi ko kanina, ano ba ang nilalaman ng iyong dasal? Simula pa nung pagkabata, hanggang ngayon tumanda ka na, ano ba ang nilalaman ng iyong dasal? Imaginin po natin, kung lahat po kayo naririto, magdadasal o nagdadasal, Lord, sana tumama ako sa loto mamayang gabi. Marami kasi, di ba? Lahat nga nang pumipila dyan sa mga lotohan. Lahat yan nagdarasal, Lord, sana tumama. Eh, hindi tumama. Ano ba naman yan, Lord? Nagdasal naman ako. Eh, sa dami-dami, kung ikaw ang pagdidesisyonan, kanino mo ibibigay yung panalangin na tumama siya sa loto? Sige nga. At naiintindihan ninyo ito, mga magulang. Hindi lahat ng hinihingi ng inyong mga anak, ibibigay mo. Kasi alam mo, ikakapahamak mo ito. O kaya naman, dapat niyang maunawa ang mabuti kung ano ang responsibilidad na kalakip ng kanyang hinihingi. Dahil kapag ang isang tao, ang isang bata, natuto o nasanay na bawat tingin niya bigay ng bigay, nagiging spoiled at hindi nagiging mabuti ang kanyang pag-uugali. Kaya ganun din tayo. Yan, kung titinan nga natin, no? Minsan, naalala ko po, no, pag may nagdarasal ng sana humaba pa ang buhay. Sinong nagdarasal na humaba pa ang buhay? Alam niyo ba may nagdarasal din sa inyo na sana kunin na kayo ni Lord? Diba? So, anong papakinggan ng Diyos? Pero ang Diyos ay matuwid. Tandaan niyo po yan, ha? Kaya
tinutugon ng Diyos sa paraan. No? Kaya ibinibigay ang katarungan. Naalala ko po doon, nung September 21, sinong nag-join nung September 21? Konti lang. Tinan mo, yung iba wala lang. Di ba? Di ba may panawagan na mayroon tayong prayer rally? Kasi kailangan natin, at kaya nga sa buong buwan na ito ng Oktubre at Nobyembre, mayroon tayong dadasalin na panalangin para maliwanagan ang mga lingkod bayan, para maliwanagan ang usapin tungkol sa pagnanakaw. Yung sa prayer rally, sabi ko, parang may mali yata sa prayer rally natin kasi magtitipon tayo para magdasal. Pero marami ang naririnig natin sumisigaw ng mamatay na kayo. Yan ba ang dasal natin? Mamatay na sila. Mamatay ang mga magnanakaw. Sa tingin nyo, ilan ang matitira sa atin? Hindi ka nagnakaw? Hindi ka nangupit? Kahit kailan? Diba? Parang may mali. Ipinagdarasal at sa tingin nyo, ang Diyos ay matuwid. Sa tingin nyo, bibingin niya yung Lord, sana kunin mo na siya, Lord. Sana mamatay na siya, Lord. So pag namatay siya, ay salamat sa Diyos. Ganun ba ang Diyos? Pero yun nga po na, ano ba? After nung prayer rally natin, wala na, tumahimik na ulit ang Senate, tumahimik na ulit ang mga hearing, wala na naman tayong narinig. So, titigil na lang ba tayo sa pagdarasal? Ititigil na ba natin? Dahil parang wala naman nangyari. Kasi tingnan nga natin, ano ba yung ginawa natin? Ano ba yung dinadasal natin? Dininig naman ng Diyos, Lord, sana naman, no? Magkaroon kami ng matitinong leader. Okay. Wish granted, o prayer granted. Pero nung eleksyon, anong ginawa mo? Nagdasal ka lang naman na, Lord, sana may kumatok sa bahay namin para magbigay ng 1.5. Akala ko ba nagdadasal tayo na magkaroon ng matinong gobyerno? Pag nandiyan na yung kasagutan, binigay na nga, hindi mo naman ginawa. Tapos, pagkatapos, kinabukasan pa lang, re-reklamo ni Lord, hirap na ang buhay namin. Yung pinili naman natin, manloloko lang naman din sa atin. Alam mo naman yan, di ba? Kaya, tandaan natin muli. Sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo, huwag mong kakalimutan ang mga aral o turo ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, ang turo sa atin, huwag tayong manghihinawa, huwag tayong mapapagod, huwag tayong titigil sa ating pagdarasal. Isang araw, makikita natin ang katuparan ng lahat ng ating mga dinadasal. Amen?